Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Catherine Rose Sidignos mula sa BS Criminology 1 Bravo. At ngayon, tatalakayin ko ang tungkol sa lisensya muna bago magmaneho. Sa aking talumpati ngayon, tatalakayin ko ang ilang karaniwang paglabag sa batas trapiko na madalas kong nakikita at kung bakit mahalaga na maunawaan at maiwasan ang mga ito. Ang pagmamaneho ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay isang malubhang paglabag sa batas trapiko na may mga lang kahilatan. Bakit maraming kabataan nagmamaneho ng walang lisensya? Ligtas ba ang pagmamaneho ng walang lisensya? Ano ang panganib ng pagmamaneho ng walang lisensya? At ano ang dapat nating gawin? Ito ang mahalagang tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili bago tayo magmaneho ng walang lisensya. Isa sa mga pinakakaraniwang paglabag sa batas trapiko na madalas kong nakikita ang mga taong lumalabag sa batas trapiko, lalo na ang mga magmamaneho ng walang lisensya. Kagaya ngayon, maraming kabataan nagmamaneho ng walang lisensya ay isang malubhang paglabag sa batas. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay isang malaking panganib sa kaligtasan ng lahat, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid natin. Ang aking hangarin ay turuan at gabayan ang mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan, tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa batas trapiko. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay hindi lamang isang paglabag. Ito ay isang malaking panganib. Ang mga taong walang lisensya ay maaaring hindi handa sa mga biglaang pangyayari sa kalsada at maaaring hindi alam ang mga basic na alintuntunin sa pagmamaneho na nagpapataas ng tansa ng mga aksidente. Land Transportation and Traffic Code, Republic Act 4136 ay ang mga regulasyon at batas trapiko sa bansa. Ang pagbuo ng Land Transportation Office or the LTO. Nagpapatupad ang mga ito. Ang Republic Act 4136 ay mga pangunahing batas na mahala sa pagmamaneho at trapiko sa Pilipinas. Sinasaklaw nito ang mga alintuntunin sa pagparehistro ng mga sasakyan, pagbibigay ng lisensya at mga regulasyon sa trapiko tulad ng mga speed limit, traffic signal, at tamang paggamit ng kalsada. Nagtatakda ng iba't ibang parusa ang mga para sa mga paglabag sa mga batas sa trapiko at transportation sa Pilipinas. Ang mga parusa ay nag-iiba-iba depende sa kalubhaan ng paglabag. Mga parusa sa paglabag. Ang mga naglabag sa batas ay maaaring makulong o magbayad ng multa. Halimbawa ng lisensya sa pagmamaneho. Ang mga nagmamaneho ay kinakailangan magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho na ibinibigay ng LTO. Traffic Rules and Regulation. Ang batas ay naglalaman ng mga alintuntunin sa pagmamaneho tulad ng pagrespeto sa traffic lights, pagbigay daan sa pedestrian at pag-iwas sa mga aksidente. Maraming mga menor de edad na paglabag tulad ng pagmamaneho ng mas mabilis kaysa limitasyon ng bilis, pag-park sa mga lugar na ipinagbawal, at paglabag sa mga esensyal na trapiko at pagsuspende ng lisensya sa pagmamaneho. Ang pagsuspende ng lisensya ay maaring ipagtupad para sa mas malubhang paglabag tulad ng pagmamaneho habang nakainom ng alak o droga, pagmamaneho ng walang lisensya at pag-iwas sa pagbabayad ng multa. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay isang malubhang paglabag sa batas na nagdudulot ng panganib sa kaligtasan nating lahat. Bago tayo magmaneho, siguraduhin na mayroon tayong sapat na lisensya sa pagmamaneho at sapat na kaalaman at kasanayan sa pagmamaneho. Tandaan, ang pagmamaneho ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Magkaroon tayo ng disiplina sa pagmamaneho at maging responsable sa ating mga aksyon sa kalsada. Ang aking panawagan sa inyo ay upang sumusunod sa batas at magkaroon ng lisensya upang matiyak ang kaligtasan nating lahat. At yan lang po. Maraming salamat.